أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sa maikling oras na ito ay kuha tayo ng or magbahagi tayo ng kaalaman patungkol sa Islam. Sa pagkakataon na ito, dahil nagkakasama-sama tayo rito, ang pinakamahalaga ay sa atin, ang bawat isa sa atin ay yung dinadagdagan niya ang kaalaman niya sa Islam. Kasi kung gaano dadagdagan ang kaalaman mo sa Islam, mas lalo mong mamahalin at maintindihan ng Islam, at mas lalo mong yayakapin ng Islam, at mas lalo ka maging tunay na Muslim, at mas mararamdaman mo ang tunay na kapayapaan sa pamumuhay. Kung bakit ang bawat isa sa atin hinahanap niya ang kapayapaan niya, pati nga sa pakikihalubilo natin sa kahit sino, kumanap tayo ng asawa, paano natin matatagpuan ang kapayapaan natin sa sarili? Pero sa pamamagitan lamang ng Islam, kung saan yun ang relihiyon natin na tinuturo niya sa atin, kung saan ang Islam ay mula sa salam, kapayapaan, kung saan dapat yun ang ituwid natin ang bawat isa ang ating sarili sa pamamaraan ng Islam. Ang nais kong talakayin sa mga ikling oras na ito ay patungkol sa paano nga ba ito? Talabul ilm, pagsasaliksik ng kaalaman. Gaano kahalaga? Gaano ba kahalaga? At bakit ito mahalaga? Tulad ng nabagit natin kanina, kailangan sa bawat isa sa atin ang pagsaliksik ng kaalaman sa Islam. Dahil bakit? Saan natin kinukuha? Dahil ang mismo ang Propeta sallallahu alaihi wasallam siya nagutos sa atin na kung saan ang Propeta sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wala siyang sinasabi bagkus lamang sa kung anong pinag-uutos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung anong pinapahintulot sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa bawat isang Muslim. Kung lalaki ka man, kung babae, sa mga kababayan, ay obligado sa bawat isa sa atin ang saliksigin niya ang kaalaman. Marahil may narinig tayo mga kapatiran natin na yumakap sa Islam, o mga Muslim na kung Muslim, pero hindi na sinasabuhay Islam. May mga nakirinig na rin natin ang mga sikat na dayan na umakap sa Islam tapos nagbalik Kristiyano. Bakit? Dahil hindi ba nila lubusang alam ang kagandahan na napapaloob sa Islam. Dahil sa kakulangan ng kaalaman sa Islam, kakulangan ng pag-unawa sa Islam kung bakit nila ito nililisan. At malaki rin din doon dahil sa kalaban nila kanilang sariling pagnanasa. Ang sarili mo na ang kalaban mo, yan ang pinakamahirap. Sabi nga nila, ang pinakamalaking kalaban mo ay iyong sarili. Pati nga sa pagkipagbaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi na mga ahlul ilm, mga scholar natin sa Islam, ang pinakamalaking jihad ay jihadun nafs. Ang pinakalaban natin ang ating sarili. Kung bakit tayo napapalaw sa mga kapahamakan dahil sa ating sarili. Tulad ng nabanggit ng ating khatib kanina, kung bakit tayo napapahamak dahil sa kagawa ng ating mga sarili. Dahil al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, dahil sa kagawa natin. Nagsilabasan ng mga kasiraan sa ibabaw ng lupa at karagatan. Bakit? Sa kagagawan ng bawat isa sa atin. Yudikahum ba'da alladhi amilu, ipapalasap sa kanila ng Allah, ipaparamdam sa kanila ng Allah ang kanyang adab o kanyang parusa para maramdaman nila ang kanilang ginawa ay mali. La'allahum yarji'un. At sa pamamagitan na yun, na pagsubok ng Allah, ay baka sakaling sila ay magbalik loob. Kaya tayo, bilang mga tao na ninanais at hinahanap niya ang kapayapaan sa kanyang sarili, at yung katahimikan sa kanyang sarili, at sa kaligtasan sa kabilang buhay, ang pinakamahalaga. Dahil ang pamuhay natin dito sa mundo ay temporary lamang.
kahit gaano ka pa katagal mamuhay dito sa mundo, hindi ka rin rito magtatagal. Pagkos ang mga nabanggit na pinakamatandang namuhay na rito sa mundo ay mga kasama nun si Propeta Noah, kung saan nabanggit 1,000 taon. Pero ano nangyari? Nung tanungin siya kung gaano niya naramdaman ang pabuhay dito sa mundo, ang nasabi niya lamang, parang akong pumasok sa parang kumbaga sa pintuan ng bahay, tapos lumabas ako sa bandang likuran ng bahay. Sa pagitan ng oras lamang yun, ay ganun ko lamang naramdaman ang tagal ng pamumuhay ko sa mundo. Tulad din natin, tatanungin natin ang bawat isa sa atin, ang bawat sarili natin, ano mo naramdaman nung mula ipanganak ka ng nanay mo hanggang ngayon? Parang mga panaginip na lamang ang mga nagdaan. Pero tayo nagpapasalamat pa sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagpasalamat pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabubuhay tayo, nandito pa tayo sa mundo ito at natagpuan natin ang Islam. Na kung saan yan lamang ang paraan na matutuklasan natin ang kaligtasan sa kabilang buhay. Kung saan kung hindi natin itong sasaliksikin, ay sa kapahamakan tayo idadala ng ating mga sariling pagnanasa. Pinakalaban natin ang sariling pagnanasa. Balik tayo sa topic natin ng kahalagan ng pagsasaliksik ng kaalaman. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sino man ang gusto sa kanya ng Allah o magustuhan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala mabuti, ay itindi sa kanya o papalakiin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalaman niya sa relihiyong Islam. Magkaibang may malaki ang nalalaman sa Islam na tunay na niyakap niya ang Islam kaysa sa mga taong kulang ang kanilang kaalaman. Hindi porket bago ka lamang yakap sa Islam, kunti lang alam mo, depende yan sa tao kung paano niya sasaliksikin ng kaalaman. Marami kami mga kaklase dati sa Al-Ma'arif, sa Baguio, mga kabats namin. Kami nakapag-aral na kami sa iba't ibang mga madrasa. Pero may mga kaklase rin kami ng mga balag Islam, anak ng mga balag Islam, o mga balag Islam mismo talaga, wala sila. Ni alif, mga letter ng Arabic wala. Pero nung nagsimula kami, hindi nagtagat, naglaot, mas magagaling pa sila. Kaya depende yan sa tao. Pero ngayon, mashallah, sila mga mahanap mo sa kanila talaga malaking mga sektulan ni Granaderos at mga si Doran at no? Balik sila mo yun, no? At iba po mga kapatiran natin, tulad na si Javier, si Ahmad Javier, rahimahullah. At iba po mga kapatiran natin, depende yan sa tao. Pagsisikap niya. Sa pagsisikap sa pag-aaral niya, pagsasaliksik niya sa alam ng Islam. Kaya dapat sa atin, hindi porket bagong yakap tayo sa Islam, hindi tayo magsisikap. Dapat sa bawat isa sa atin, kung maramdaman natin na ang ating kaalaman sa Islam, mas lalo natin dapat magsumikap tayo. Tulad dito, marami tayong nakikilala ng hostel. Makipagkaibigan na tayo sa kanila. Or kahit pa lang kung hindi tayo nakikipagkaibigan, makuha mo man lang yung mga Facebook account nila, kung may mga katanong ka sa Islam, free to ask naman sa kanila. May pwede ka mapagtanungan o pwedeng lapitan sa mga kailangan mo sa Islam. Kasi kung wala kang pagkukusa, walang madadagdag sa iyo, kapatid. Tulad dito, marami tayong natitipon rito. Sa amin lang, nagbabahagi kami. Pero kung hindi kayo ang tunay na magsisikap sa inyong mga sarili, ay kahit ganong pa kami magsumikap at turuan kayo, wala. Sa ngayon, alhamdulillah, sa panahon natin ngayon, maraming paraan, mga technology, mga paraan na pwede nating mas malaman ng Islam. Lalo na sa inyong mga kapatid, mga pamilya kayo na hindi pa mga Muslim, mas dapat magsumikap pa kayo para mas maipaliwanag yung pa ng gusto at maliwanag at maging daan kayo na sila yumakap sa Islam na napakalaking reward sa Allah subhanahu wa ta'ala na may yumakap sa Islam dahil sa inyo, lalo na sa mga pamilya natin. Ang usapan natin ay patungkol sa kabilang buhay na kung saan forever na yan. Na kung saan kapag hindi natin sila nailigtas doon sa kabilang buhay,
magkakapatid, pamilya, mag-ina, mag-ama, o yung mag-ama ay magkakahiwalay na yan. Bawat isa sa kanila ang isipin lamang paano siya liligtas sa kabilang buhay dahil makikita muna ang imperno at paraiso. Dito hindi pa natin maramdaman. Tulad ng pagsubok. Kapag hindi pa siya dumating ang pagsubok, hindi ka pa magsisisi. Pagka dumating na, doon ka na magsisisi. Kaya sa atin dapat magsiliksik pa tayo ng kaalaman sa Islam. Tulad din ng kahalaga ng pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam ay paraan yan na mas mapapadali sa iyo ang daan ng paraiso. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan fil jannah. O kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. O kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magdumaan sa pamamaraan ng daan ng pagsasaliksik ng kaalaman ay papadaanin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala o papadalin sa kanya ng Allah ang daanan tungo sa paraiso. Ang sino man ang gusto niyang daan ng paraiso ay sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam na siyang obligado sa atin na dapat nating pagsaliksikan pa. O sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi pating ng pagkain. Sabi Ibrahim, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayun na.